hinihintay ng lahat ngayong gabi. Dumating na ang fashion event na gaganapin sa Gremo. Napakarami na agad tao at syempre isa lang ang kanilang hinihintay. Walang iba kundi ang CEO ng Tomorrow Industry. Iba't ibang sikat na kumpanya rin ang pupunta rito. Palibhasa, kilalang kilala si Gregor sa larangan ng business. Talagang hindi ito palalagpasin ng mga tao. Kulay pula ang lahat ng kanilang kasuotan, babae man o lalaki. Sobrang gaganda ng mga suot nito at nagsasaya. Isang beses lang namang mangyari ang ganito. Napatingin ng lahat dahil pumasok ang pamilya ni Minerva. Kilala rin ng pamilya nito at hindi may pagkakailang maganda siya. Sadyang pangit lang ang ugali. Napanganga ang mga ito. Inis man sila kay Minerva pero talagang napakaganda nito ngayon. Mukhang siya ang mananalo. Bulong-bulungan sa loob ng Gremo habang tuwang-tuwa ang mga magulang nito. Tama, ganyan nga. Purihin yung anak ko. Tumatawa-tawa pang ina ni Minerva at iniisip niyang siya na talagang mananalo sa best in gown. Pero hindi nila inaasahan na mangyayari. Ang dalawang mag-asawang Tomorrow ay nasa kanilang harapan. Wala sa mukha nila na matanda na ito. Nagsimulan tumabi ang lahat at tumungo. Nalaman ni Vera about dito dahil kay Argus. Ayaw niya rin ito palagpasin dahil makikita niya napakagandang si Arabella. Habang si Damon naman ay seryoso lang ang mukha. Kasunod noon ang pagpasok ng kanilang inaantay. Hindi lamang si Gregor Tomorrow, kundi ang dalawa pa nitong kapatid na si Argus Tomorrow at Simon Tomorrow. Wala man sa sariling kumpanya o business si Simon. Tulad ni Argus, meron pa rin siyang karapatang pumunta rito dahil anak siya ni Vera at Damon. Halos mapanganga ang lahat dahil inisip nilang ngayon ang pinaka-the best year. Ngayon lang nila nakita si Simon at ang mga magulang nito bukod kay Argus. Palaging uma-attend ito dahil isa rin siyang businessman. Kinikilig naman si Minerva at ayaw niya itong palagpasin. Ma'am, please do something. Nagmamakaawa na si Minerva at ayaw niyang maghintay pa. Don't worry, kami nang bahala, okay? Sabay hagod sa likod ni Minerva. Napaisip ito kung nasaan si Arabella at Helena. Halos ilang araw na silang absent at hindi nagpapakita. Napailing naman siya at natuwa pa nga. Bakit ko naman iisipin yun? Di hamak na mas maganda ako doon. Mayabang niya sabi habang ang mga magulang ni Minerva ay patungo sa pwesto ni Vera at Damon. Si Helena ba yun? Isa sa mga empleyado nilang nagsalita. Napalingon si Minerva at hindi makapaniwalang napakaganda na suot nito. Hindi rin niya maisip na maganda pala talaga si Helena. Halos tumunog ang ngipin niya sa galit dahil talagang napakaganda nito. Hindi pwede. Ako lang dapat ang maganda. Paulit-ulit na saad nito sa sarili at mas lalo siyang nanlambot at napahawak sa upuan. Bumungad si Arabella at ang ganda ng kasuotan nito. Siya lamang ang tanging kumikinang gown na talagang nakakasilaw. Alam ni Minerva na maganda si Arabella, pero hindi niya alam na ganito pala kaganda ito kapag nakaayos. Maganda naman talaga si Arabella, sabi-sabi ng mga tao sa loob. Ayaw niya sanang pansinin ng mga ito kaso nakaninig siya hindi dapat. Mukhang siyang isasayaw ni boss. Biglang nag-init ang kanyang ulo at hinarap ang mga lalaki sa likod. Pwede ba tumahimik kayo? Hindi lang siyang maganda dito. Galit na sabi ni Minerva. Narinig naman yun ng iba at hindi maiwasang matawa sa kanya. Sobra siyang nainsulto ni Arabella at hindi niya yun matatanggap. Habang si Connor ay nakaayos din. Siya kasing naatasan ni Gregor na maghatid kay Arabella at Helena. Lalo na't hindi pa pwedeng malaman ng iba na asawa niya ito. Naging aware si Connor at wala siyang ibang tinitingnan kung hindi si Arabella lamang. Baka kasi kapag nalingat siya ay may mangyaring hindi maganda dito. Natigilan ang lahat dahil pinatunog ni Gregor ang isang wine glass gamit ang kutsilyo. Ang mukha nito'y seryoso tulad na nakikita nila araw-araw. Good evening everyone. Sana nag-enjoy kayo sa fashion event na gaganapin ngayon. Tulad taon-taon, matapos ang event ay may best in gown. Sobrang saya nila at nagsimula ng fashion event. May kanya-kanya silang mga mundo. Ang iba'y nanonood at ang iba naman ay nagkakwentuhan. Nakahain ng iba't ibang klase ng pagkain. Ngayon na lang ulit sila makakatikim ng ganito dahil hindi naman sila kasing yaman ni Gregor. Habang abala ang lahat, si Gregor at ang pamilya nito ay nakatingin lamang sa isang tao. Mayat maya nilang tinitignan si Arabella at ang kaibigan nitong si Helena. Damon, gusto kong yakapin si Ara. Nalungkot ang mukha ni Vera dahil hanggang ngayon hindi niya mayakap at makausap ang dalaga. Dumiretso na kasi sila dito at nang makita nila si Arabella ay hindi naman sila nabigo. Ito ang pinakamagandang babae talam na ni Vera kung magkano presyo ng kanyang gown.
Pag-uwi na lang, bulong ni Damon sa asawa nito at maging siya nasasabik na yakapin ng dalaga. Parang anak na nila ito, tayo nilang mapahamak ito. Napahawak naman si Helena sa kanyang kaibigan. Lady Ara, naiilang po ako. Ayos sana niyang humawak sa braso ni Arabella, kaso naiilang na siya sa mga taong nasa paligid niya. Okay lang yan, maganda ka. Hindi ba, Connor? Nagulat naman si Connor sa sinabi ni Arabella at napatango na lang ito agad. Oo nga po ma'am, maganda po kayo. Dugtong ni Connor at talaga naman nagsasabi ito ng totoo. Busy ang lahat at masaya silang nanonood ng event. Ngayon din nagkaroon ng fashion show. Habang ang kamay ni Minerva ay patuloy pa rin ang pagkuyom. Nainis ito maigit pumapangit sa sobrang pagkakakunot ng noo. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa babaeng kasama ni Gregor kahapon. Dadagdag ka pa. Mahinang saad ni Minerva at halos isumpa niya si Arabella nang dahil sa ganda nito. Agad naman nakaisip ng paraan si Minerva. Gusto lang naman niyang gawin ang palaging ginagawa nito. Ang magkunwaring hindi niya sadyang pagtapon ng kahit na anong pwedeng itapon. Halos mabaliw ang kanyang sarili at pinipilit na hindi matawa. Pasimple siyang kumuha na isang malaking baso. Nilagyan niya ito ng wine at talagang pinuno niya. Nagtataka naman ang ilang mga nandito. Bakit pinuno ni Minerva ang napakalaking baso? Plano ba niyang inumin ng napakaraming wine at magpakalasing? Matapos niyang gawin ang unang plano, uminom siya ng konti para hindi mahalata ng iba. Maingat siyang naglakad patungo sa gawin ni Arabella para gawin ang maitim nitong balak. Tumabi talaga ito sa mga maraming nadaan at magkukunwaring natabig siya. Bago pa lang magawa ni Minerva ang kanyang plano, nakita na agad ito ni Connor. Kanina pa kasi niya tinititigan ito at alam niyang may inggit ito sa asawa ng kanilang boss. Nakita niya kung paano nito gawing peg ang pagtalisod na gawang hilahin ni Connor si Arabella at Helena para dalhin sa likuran niya. Sabay agad niyang naitaas ang kamay para kay Minerva matapon ng wine. Natigilan ang lahat dahil sobrang lakas ng pagkakabagsak ng baso. Dahil babasagin ito, talagang nabasag ito at naging alarma si Gregor. Umiling naman si Argus at naikuyom ang kamao. Brother, huwag kang mag-alala. Hindi pa babayaan ni Connor si Ara. Pero natatakot ni ito sa kanyang loob. Naramdam na kasi agad ni Argus at Simon ang galit ng kanyang kapatid. Hinawakan naman agad ni Vera ang kanyang anak at tinila paupo. Alang-alang kay Ara. Halos mayupi ang tinidor na hawak ni Gregor at napapikit na lang ito. Sinubukan na rin niyang pakalmahin ang sarili. Habang si Minerva ay naliligo sa wine, nakita ito ng mga magulang niya at agad tumakbo kay Minerva. Nasira man ang kanilang plano pero si Minerva pa rin ang kanilang iniisip. How dare you? Halos duruin ito si Connor at masamang tumingin kay Arabella. Wala namang kaalam-alam si Arabella sa nangyayari at bakit ganun ang mukha ni Minerva sa kanya. Naisip na lang niya na nagagalit ito nang dahil sa ginawa ni Connor at basang-basa siya ngayon. Alam mo ba kung magkano to? Sigaw ni Minerva at halos mag-iskandalo na siya dahil kahit na pula man ang gown niya, hindi pa rin may alis na bilyon ang halaga nito. Ma'am, kayo ang may problema at niligtas ko lang itong nasa harap ko dahil sa katangahan niyo. Hindi mapigilan ni Connor ang sarili at sabihan ito ng hindi maganda. Napasinghal naman agad si Minerva sa sinabi nito. Bakit? Kaya mo bang bayaran ng gown ko? Nakatingin sa kanilang lahat ng tao at natigil din ang mga models. Naging alerto si Helen at pumunta sa likod ni Connor. Sir Connor, sabihin niyong kaya niyo bayaran. Huwag kayong mag-alala, si Boss Gregor ang bahala. May hinang bulong nito at nakahinga naman ng maluwag si Connor. Babayaran ko kahit magkano pa yan. Nalaki naman ang mga mata ng mag-asawang Cruz at si Minerva. Narinig din niya ng mga tao sa gremo. Bigla naman tumawa ito nakakaloko. Babayaran mo? Alam mo ba kung magkano to? Mayabang na saad ni Minerva at halos hulas ng kanyang makeup. Ma'am, sinabi kong babayaran kong gown niyo. Malakas ang loob ni Connor at nakaharang pa rin ito at iniingatan ng asawa ng kanyang boss. It's 100 billion! Can you pay it? Halos mapangangaamanga nandito sa loob dahil sa sinabi ni Minerva. Ang gown na kanyang suot ay 100 billion. Talagang nalula ang mga nakarinig nito at hindi inaasahan na ganong kamahal ang suot nito. Talagang masasabi mo maganda ang gown nito at mukhang mahal pero hindi naman nila akalain na ganun palang presyo nito. I said I can pay it. Bingi ka ba? Nangangatog na sa galit si Minerva at hindi niya kayang pigilan ang sarili. Sasampalin niya sana si Connor pero agad naman itong inawat ng kanyang ama. That's enough. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama at ano pang gagawin nila
kung nagdala ng kahihiyan si Minerva. Nagawa niya sigawan si Minerva sa unang pagkakataon at takang-takang mukha nito sa ama. Why are you shouting at me? Hindi ba siyang nauna? Tingnan mong gown ko, Dad. Basang-basa lang naman ako. Dahil sa kahihiyang dala ni Minerva, nagawang kalad ka rin ito ng ama niya. Habang ang ina nito'y halos mahimatay na sa kahihiyan ng anak, nagsimula ulit ang event na parang walang nangyari. May nagaganap mang usapan tungkol kay Minerva. At least hindi pa rin ito masisira ng buo ang buong event. Nakahinga si Connor at lumingon sa likod niya. Lady Ara, ayos lang po ba kayo? Malungkot ang mukha nito nang tumango sa kanya. Pagpasensyahan niyo na ako, sadyang nakikita ko lang na sasadyain niya pagtapon ng wine sa inyo. Paliwanag niya. Wala pa rin sa sarili si Arabella at hindi nito maintindihan ang nangyayari. Huwag niyo na kasing isipin yun. Sinabi ko naman kasi niya may galit sa inyo yun. Sabay hagod ni Helena sa likuran nito. Galit sa akin? Bakit? Napahawak sa mukha si Helena at hindi nito alam kung paano ipapaliwanag sa kaibigan. Mag-enjoy na lang tayo, okay? Huwag niyo na pong isipin si Minerva. Tumango si Arabella at talagang nakumbinsi siya nito. Pero hindi lang niya maisip kung bakit nagagalit sa kanya si Minerva kahit na wala naman siyang ginagawa. Tumingin na lang ito sa gawin ng mga babaeng may iba't ibang klase ng suot. Ang mga ito ay bumalik na sa likod matapos ang kanilang pagrampa. Kasunod nun ang pagsigaw ng lahat dahil bigla namang namatay ang ilaw. Nakahawak ng maigi si Helena sa braso ni Arabella at napapikit ito dahil biglang may ilaw na tumama sa kanila. Hindi magawang tumingin ni Arabella sa gitna dahil masakit sa mata ang ilaw. Sa kanya lang nakatapat ang ilaw at nagpalakpakan naman ang lahat. Tumugtog ang isang love song at isa lang ang kanyang nakita. Lumapit dito si Damon Tumaro at hinila siya sa gitna. Namangha naman ang mga ito kay Arabella at hindi naisip na masama itong tao. Sa mukha pa lang nito ay masasabi ng mabait. Ngumiti siya at kinuha ang kamay ni Damon. Dad! Hindi pinahalata ni Damon ng pagkagulat. Hindi niya akalain na tatawagin siya nitong Dad. Can I call you Dad? Masayang nagsasayaw ang dalawa at tumango ito sa dalaga. Matagal na pangarap ni Damon na matawag siyang ama ni Arabella. Gustuhin man niyang magkaroon ng anak na babae hindi siya pinalad. Pero makita nila si Arabella na buhayan silang mag-asawa. Nang umpisa pa lang, anak ng turing namin sa iyo. Saad nito't ngumiti bago ibinigay sa anak na si Simon. Natawa pa nga si Arabella dahil hindi niya alam kung bakit siya natutuwa sa mukha nito. Ara, ba't mo naman ako tinatawanan? Pilit ang mukha nito na maging seryoso dahil halata naman sa kanya na hindi nito kaya. Pwede mo namang hindi gayahin si Gregor? Nagulat ito sa sinabi ni Arabella at napahawak pa nga siya sa kanyang mukha. Sabi ni Connor, bagay raw sa akin. Niloloko pala ako na sirang ulong yun. Saad ni Simon at natawa si Arabella. Mukha kang anghel sa totoo lang. Buti na lang talaga nahulog sa'yo si Brother Gregor. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng gremo at nanonood ang lahat ng empleyado sa Tomorrow Industry. Binitawan nito ni Simon at binigay kay Argus. Kinakabahan ang mukha nito dahil ayaw niyang isayaw si Arabella. Gustuin man niya ay natatakot ito sa kapatid na baka parusahan na siya nito. Napalunok muna siya bago lapitan ng dalaga. Bakit nanginginig ka? Natatawang saad ni Arabella at tumingin lang sa ibang direksyon. Ano ka ba Argus? Akong bahala sa'yo. Hindi ka naman parurusahan ni Gregor. Nagulat ito't mukhang nabasa ni Arabella ang kanyang isipan. Balak sana magsalita ni Argus tungkol sa nangyari nung makalawa. Napailing na lang siya at ayaw banggitin ang kanyang nakita. Hanggang ngayon kasi ay nahihirapan siyang kalimutan ang kanyang nakita. Inaasahan na rin niya na magkakaroon na siya ng pamangkin, ilang buwan na lang. Magtsatsaga na lang siyang maghintay hanggang sa tuluyang masabi nitong buntis siya. Tinatago ni Arabella ang kanyang mga ngiti dahil ang inintay niyang tao ay nasa harapan na niya. Wife, are you okay? Bulong nito at may halong takot sa mga mukha. Ayaw masaksihan ni Gregor ang ganong pangyari lalo na't si Arabella ang pinag-uusapan. Ayaw niya mapahamak ito kahit sa simpleng bagay. Kahit hindi siya nakalapit dito, agad niyang tinext si Helena at total ay may number ito. Hanggang doon kasi sa pwesto nila, rinig na rinig ang boses ni Minerva. I'm fine, nandun naman si Connor. Paliwanag niya tago pa siya sa lahat ng dalawang ito. Nagawa pang ang kuhanan ng ibang dalawa dahil bagay na bagay sila. Hindi rin pinalagpas ni Helena ang pagkakataong ito. Kinuha niyang cellphone at kinuhanan ng maraming shots ang mag-asawa. Paniguradong aasarin na naman siya ni Arabella at kikiligin ito kapag naipakita ang kuha niya. Halata ni Helena na talagang mahal na mahal ito ng kanilang boss. Hanggang dulo ikaw lang ang mamahalin ko.
Kinilig si Arabella at halos mamulang kanyang pisngi. Ako rin naman, Gregor, pangako. Gusto sana niya itong halikan, kaso hindi naman niya magawa. Bastang alam nila na tapos na masayang fashion event kahit na naging panira si Minerva. Napawi naman yun dahil parang isang anghel na si Arabella habang itinasa gitna at nagsasayaw kasama ang demonyo. Halos sirain ni Minerva ang kanyang suot na gown. Hindi ito kayang pigilan ng kanyang ama't ina, kaya nagpatulong na ito sa kambal. Marvin! Marjun! Sigaw ng ina nito habang inaawat si Minerva. That Arabella Servania! I'll make her pay! Galit na galit ito at wala ng kwentang bilyong gown niya dahil kay Arabella. Bumaba ang dalawa galing sa second floor ng kanilang bahay. Nagulat ang dalawa sa kalat ng kanilang bahay. Pati ang suot ni Minerva na sira-sira na at hindi na sila nagdalawang isip pa. Minerva, stop it! Sabay awat ni Marvin at panay ang iyak nito. Mas mahal pa ang gown mo sa ginastos natin para sirain mo. Pagpapaalala ni Marjun at umiiling lamang ito. Babayarin ito na lalaking epa sa likod nila. Sinisigurado kong sasabihin ko na kay Gregor bukas. Parang wala ito sa sarili at panay ang isip niya na siyang magiging Mrs. Tomaro. Ma'am, kailangan niyo na silang makausap ngayon na. Help me. Tumingin din ito sa ama na problemado sa dinalang iskandalo ng anak. Sinisigurado niyang makakarating ito sa kapwa businessman niya. Pero dahil wala na rin siyang maisip na gagawin, nagawa niyang tumango. Don't cry. Bukas na bukas kami ng bahala. Umiyak si Minerva sa harap ng kanyang mga magulang, habang ang dalawang kambal naman ay napapaisip sa nangyari. Kakausapin ko na si Gregor bukas. Patuloy lang sa pag-iyak nito habang nakaupo sa sofa at yakap ang ina. Ilang minutong nakalipas, nakatulog ito na suot ang basang-basang gown at sira-sira. Umiling ang ina nito na huwag gisingin ng anak. Naintindihan naman ito ng kanyang asawa at umalis na lang. Tatawagan niya ngayon ang mag-asawang Tomaro, maging siya'y sabik na rin sa kayamanan. Tapos ng event ngayon at siguradong hindi na busy mga ito. Napatingin sa screen ng cellphone niya dahil sinagot na dito ang tawag. Good evening. Gusto ko sana magkaroon ng appointment sa inyo about sa nangyari. Seryosong saad ng ama ni Minerva, habang ang dalawang mag-asawa sa kabilang linya ay nagtitigan. Ayaw din nilang palagpasin ito at kinuha agad ni Vera ang cellphone kay Damon. Okay, I'll choose a place. Napangiti naman ang ama nito at sinisigurado na magiging multi-billionaire din. Kinabukasan, balik na lahat sa kanilang mga trabaho. Habang si Gregor ay sumasakit ang ulo. Nagising lang siyang ganito at hindi pinahalata sa asawa para hindi mag-alala. Frago, tawag niya at lumapit ito agad sa kanya. Boss, habang hinihintay ni Fragong naisabihin ng kanyang boss, I need water. Saad niya agad lumabas ng pinto si Frago para kumuha ng tubig. Wala pang 2 minuto nang umalis si Frago. Bumukas na agad ang pinto nito. Did you? Hindi na ituloy ni Gregor ang sasabihin na makita niya si Minerva. Lalong sumakit ang kanyang ulo. Ito ang babae nag-iskandalo kagabi sa Gremo. Napapikit siya at hinarap ito na may masamang tingin. What do you need? Cold na saad ni Gregor at nagulat ito sinabi ni Minerva. I thought you're going to ask me to marry you. Sumigaw ito at halos makabingi sa tenga ni Gregor. Kasunod ng pagpasok ni Frago at dala nitong kanyang tumbler. Gulat din ito nang makita niya si Minerva. Narinig lang niya na parang may sumigaw at hindi naman siya nagkamali dahil meron nga. Don't you dare to higher voice, Miss Minerva. May pagbabanta sa mga boses ni Frago. Pumagit na siya at tinignan ng masama si Minerva. I'm going to marry you. Are you crazy? Parang nangatog ang mga tuhod ni Minerva na sabihin niya ni Gregor. Lumunok siya at hindi maiwasang mga tug sa galit. Inilabas agad niyang sulat na kanyang nakuha sa loob ng plastic na binigay ni Gregor. Agad din kumunot ang noo ni Gregor na makita niya isang pamilyar na papel. Then how about this? Do you believe me now? Napatingin si Gregor kay Frago at halos mangatog ito sa takot. Wala naman kasi siyang ginagawa at tanging si Gregor ang nagbigay sa kanya ng plastic. Sinisigurado niya na hinawakan niya yun maigit hindi nakalingatan. Eto ba? Hindi to para sa'yo. Mas lalong umiitim ang aura ni Gregor. Hindi kasi niya akalain na kay Minerva pala niya na ibigay ang para kay Arabella. Nainis palalo si Gregor dahil ang tagal na rin nitong ibinigay niya ito. Napasa po siya sa kanyang sentido at hinarap si Minerva na confident sa sarili. It's not mine, pero nasa plastic ko. Umaasa ako matagal na, alam mo ba yon? Tapos ngayon sasabihin mong hindi sa akin? Galit na galit ito at hindi makapaniwala sa sinabi ni Gregor. Pero mas lalong nagalit si Gregor nang marinig niya sinabi nito. Gregor, ano ba?
Sigaw nito't sumama ang tingin niya. Who do you think you are to call me Grigor? Napahawak si Minerva sa isang upuan na nasa kanyang likuran. Nakakatakot ang mga titig nito sa kanya. Kahit kanina pa siya natatakot ay wala siyang magawa. Kung ganun, para kanino to? Gusto niyang malaman kung sinong babaeng tinutukoy ni Grigor sa papel. Hindi man siyang babaeng tinutukoy nito, at least alam niya kung sino at alam din niya nasa department nila ito. I don't have any girlfriend. It's just a practice, Miss Minerva. Right, Frago? May diin sa dulo ng salita nito, tumango naman agad si Frago. Ang totoo kasi niyan, Miss Minerva, nagpa-practice si boss na magsulat ng ganyan. Hindi naman namin alam na napasama sa plastic sa katunayan nito nga sabay lapag sa napakaraming papel habang abala sila kanina sa pagtatalo. Nahagip ni Frago ang iba't ibang love letter niya kay Arabella. Iba't ibang mga laman nito, hindi kasi niya alam kung anong ilalagay sa papel. Gulat na gulat si Minerva nang makita niyang napakaraming papel na tulad ng nasa kanya. Halos kagatin niyang kanyang pang-ibabang labi sa inis. Ano pong masasabi niyo, Miss Minerva? Parang may halong pang-iinis sa boses ni Frago. Simula pa lang nang pumasok ito sa kanilang kumpanya ay iba ng tingin nito sa kanilang boss. Dumagdag pang inis niya dahil baka mapahamak si Arabella ng dahil dito. Nagpasimple siyang huminga at tinignan ang mukha ni Minerva na hindi maipinta. You must get out. Wala sa sariling lumabas si Minerva ng dahil sa kahihiyan. Kinagat ito mga kuko sa daliri at hindi matigil ang pag-ikot. Paano ng kanyang mga magulang na may appointment sa mag-asawang tomorrow? Hindi tuloy niya alam ang gagawin, lalo na't maaga siyang pumasok para kay Grigor. Pero mas lalo siyang nainis na makita niya nakangiti si Arabella habang kausap si Helena. Papasok na ang dalawa sa department at patuloy itong binabati ng mga kapwa nila empleyado. Nabalitaan kasi niya na itong naging best in gown at napakaswerte niya at naagaw nitong trono na dapat ay sa kanya. Lubos ang pagkainis niya, pero hindi niya lang ito pinahalata. Nakangiti ang mga ito nang makita si Arabella. Habang patuloy ang pagbati nila ng congratulations sa dalaga, bigla siya napatingin sa pinto. Nakatayo kasi ang kanilang supervisor na si Minerva at bakas ang inis sa mga mukha. Matapos kasi ang event sa Gremo, halos pag-usapan siya ng mga empleyado sa department nila. Bakit hindi nila pag-uusapan si Minerva? Halos sirain na nga niyang event ng kanilang boss. Dire-diretso lang ito sa kanyang upuan at walang magawa ko hindi tumahimik. Buhay pa pala yun, saad ni Helena habang katabi ang kanyang kaibigan. Ano ka ba, Helena? Hayaan mo na siya. Sabay tapik ni Arabella sa braso nito. Halos masirang suot niyo, Lady Ara. Palagi niyo kasing hinahayaan si Minerva kahit na sinasadya niya talaga. Matapos ito sabihin ni Helena, hindi nagsalita si Arabella. Hindi kasi niya maintindihan ang point nito. Kahit hindi nagsosorry si Minerva kagabi, alam naman niya hindi talaga nito sinasadya. Habang ang isip naman ni Helena ay kabaliktaran ng isip ni Arabella. Kahit na milyong sorry pang gawin nito, hindi siya maniniwala. Kita naman kasi sa mukha nito na peke ang kanyang pinapakita, kaya bakit kailangan niyang maniwala? Napailing na lang ito at sinimula ng trabaho. Samantalang si Minerva ay nakaupot na iniisip kung paano niya pahihirapan si Arabella. Hindi man siya magiging Mrs. Tomorrow, at least nakaganti siya sa babaeng ito. Tumayo siya at pumunta sa stockroom ng kanilang department. Nandoon kasi ang kanilang printer at iba't ibang mga kailangan nila. Ginawa niya mga kailangan niya at talagang maraming copy ang kanyang ginawa. Gusto niyang pahirapan si Arabella at maghirap ito. Binuksan niya ng konti ang pinto at sumilip. Sakto naman at napatingin sa kanya si Arabella. Sananyasan niya ito't ngumiti. Napansin naman niya si Helena na mukhang pinipigilan siya. Lady Ara, baka kung anong gawin niya sa inyo, ako na kaya. May halong pag-aalala sa mga boses at umiling naman ang dalaga. Huwag kang mag-alala, ako na. Sabay ngiti bago tuluyang umalis sa upuan. Pumasok ito ng tuluyan sa kanilang stockroom at nakita niyang nag-aayos si Minerva. Nataranta ito agad lumapit. Masyado bang marami? Tulungan na kita. Walang bahid na plastik sa katawan ni Arabella at tanging kabutihan lang ang alam. Oo, kaya nga kita tinawag. Masyado kasi marami tong gawa ko. Ginalingan ni Minerva ang pag-acting para hindi siya mapansin ni Arabella. Okay lang na tulungan na kita. Nakangiti ito sa kanya at halos mainis si Minerva. Pinagmamasdan niya kasi ang mukha nito talagang napakaganda. Kahit sa malayo o malapitan mo siya tignan. Napasimple si Minerva habang hawak-hawak ang ilang A4 bond paper. Pasensya ka na kagabi, Arabella. Kunwaring lumungkot ang mukha nito at pasimpleng hinawakan ng mga mata. Totoong hindi ko sinasadya, natapakan lang din ng gown ko.
Naiintindihan ko naman at huwag ka na mag-alala. Sa bawat ngiti ni Arabella, inis naman ang nararamdaman ni Minerva. Hindi ba ito nagsasawa kakangiti? Ang plastic naman. Isip-isip ni Minerva at halos umirap ang kanyang isipan sa nakangiting imahe ni Arabella. Ganun ba? Salamat talaga, ang bait mo Arabella. Nahihiya na nga ako sa iyo tapos ang sama pa nila sa akin. Sabay puna sa kanyang fake tears. Eto, kahit hindi mo na ibalik okay lang, sabay abot ng panyo. Kumunot naman ang noon ni Minerva nang makita pa lang niya ang panyo. Alam niyang mamahalin ito at hindi basta ordinaryo, kaya mas lalo siyang na-curious sa dalaga. Mukhang mahal itong panyo mo. Hindi naman alam ni Arabella ang kanyang sasabihin dahil hindi naman niya alam na mahal din palang hawak niyang panyo. Sa katunayan ay kay Gregor talaga yun. Ngayon lang din siya gumamit ng panyo. Binigay kasi ito ni Gregor matapos niyang basain ang kamay niya at walang ibang pupunasan. Lumunok siya at nagpasimple. Mahal ba to? Hindi ko naman alam dahil bigay lang ito sa akin. Mukhang satisfied si Minerva sa sinabi nito. Iniisip niyang kahit na mukhang anghel si Arabella, hindi pa rin may pagkakailang mahirap lamang ito at walang alam sa mga bagay-bagay. Sa bagay, hindi mo nga ata afford ang ganito. Nagawang biruin ni Minerva ang dalaga at tumango lamang ito sa kanya at parang hindi man lang nainis. Tama, hindi nga. Ngumiti ulit ito at umiwas na si Minerva. Ayaw niya makitang mukha nito kung hindi tiyan lamang siya. Ilang minuto rin ang lumipas at tapos ang mga print na ginawa ni Minerva. Talagang nakakatakot ang dami nito at parang nagsasayang lang siya ng mga papel. Lahat ng ginawa ni Minerva ay puro hindi kailangan sa trabaho. Nagawa niyang magsayang para pahirapan si Arabella ang magbuhat. Tumingin si Minerva at pasimpleng tinurong mga papel. Sabay ang boses itong may pabebe pa. Matutulungan mo ba ako? Tingnan mo ang dami kasi, hindi ko lahat kaya. Bubuhati na sana ni Minerva ang ilang print ng papel nang bigla siyang tawagin. Miss Minerva Cruz, may meeting po tayo. Isang supervisor ang tumawag sa kanya at kumiti naman si Minerva ng matagumpay. Arabella, paano na yan? Doon pa naman sa kabilang building ito ilalagay. Saad ni Minerva at nag-thumbs up lamang ito. Okay lang, ako nang bahala. Ngumiti si Arabella bago tulungang umalis si Minerva. Napatingin siya sa dami nito at hindi alam kung paano dadalhin ang ganito karaming papel. Kumuha siya ng napakaraming box at mas maiging doon niya ilagay. Nagsimula na siyang maglagay ng mga papel at kasunod doon ang pagbukas ng pinto. Lady Ara! Boses ni Helena ang kanyang narinig. Lumapit agad sa kanya si Helena para tulungan ito. Tinawag kasi si Minerva kaya ako nang naiwan dito. Buti na lang dumating ka. Napangiti si Helena pero may lungkot pa rin iniinda. Iniisip niyang pinapahirapan ito ni Minerva pero hindi man lang niya napapansin. Alam niya namang hindi ko kayo pababayaan. Napaka-sweet na saad ni Helena at binuhat ang isang box. 10 ang box na ito at paniguradong 5 beses silang babalik. Lady Ara, saan daw ito ilalagay sabi ni Minerva? May halong inis sa mga boses nito. Sa kabilang building daw. Bakas ang gulat sa mga mukha ni Helena at talagang gusto niyang sugurin si Minerva. Sa dating department namin? At talaga naman sobra ng Minerva na yan. Pinigilan ito ni Arabella at umiling sa kanya. Pabayaan mo na Helena, okay lang naman. Saad nito at galit na galit pa rin ang mukha ni Helena. Sa akin hindi okay. Masyado niya kayong pinapahirapan. Tapos nagagawa pang maging tanga sa harapan niyo. Hindi na talaga napigilan ni Helena ang sarili dahil sa galit niya kay Minerva. Talaga naman kasi sobrang nakasitot kapag nagkaisip siya ng kalokohan na gagawin kay Arabella ay kanyang gagawin. Halos 3 beses na niyang tinapunan ng Diyos ang mamahalin nitong mga damit. Maging siya'y nangihinayang dahil napakalinis ito sa sarili bago dudumihan lang ni Minerva. Nagsimula na silang maglakad habang buhat ang mga karton. Inilabas nila yun sa department at binalikan ng ilang boxes. Naisip nilang ilabas na ito at ilagay sa elevator para isang punta na lang sila. Napakarami naman ito, ano kayang gagawin niya dito? Napaisip si Helena sa kanyang sinabi at maging si Arabella ay hindi alam kung ano nga ba ito at para saan. Nakarating sila sa lobby at tinulungan ng ilan ng ilabas ang 10 kahon. Naiwan silang 2 at dumiretso sa kabilang building para ilagay ang mga ito. Hindi pinapahalata ni Arabella na kanina pa siya napapagod. Nagawa niyang ilapag ang mga kahon at sabay punas ng pawis. Okay lang po ba to? Inabot ni Helena ang kanyang panyo na hindi pa nagagamit. 50 pesos ang 3 nito sa palengke at nailang pa nga siya dahil sobrang mura nito kumpara sa mga ginagamit ng dalaga. Kinuha yun na Arabella nang hindi iniisip kumurang panyong gamit niya. Hindi naman kasi siya maarte pagdating sa mga gamit o anuman.
Mahirap din ako noon kaya bakit hindi pwede? Proud na saad ni Arabella at napahawak ito sa kanyang dibdib. Pagod na pagod ito at talagang kita ang pagtulo ng mga pawis. Lady Ara, okay lang po ba kayo? Hintayin niyo ako dito, kukuha ako ng tubig. Dali-daling umalis si Helena para kumuha ng tubig. Hindi niya alam kung bakit hingal na hingal siya kahit na naka-elevator naman. Patuloy pa rin ang tulo ng kanyang pawis. Ano kayang gagawin ni Minerva kapag nalaman niyang si Arabella ang babae ni Gregor? Mas lalo kaya niyang pag-iinitan si Arabella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.